Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna, Hershey's Food and Refreshments, Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Iyata Beach Sanctuary. Okay, marin aldaw mga tugang, welcome sa tuyong programang Isyo Ora mismo ngunyan na aldaw na ini. Huwebes, pecha 3, ikatulong aldaw kan filing kan mga COCs sa manlain-lain na madaralagan sa posisyon. Madaralagan, malakaw, matambling, gabos-gabos na. Makapang, ikaw mani, ang kapang sa last hour na yan. Ngunyan, ano lang, sa madaralagan, matambling, malakaw, maakrobat, yan. Pero speaking of kapang, sa last hour na yan. Okay? So, ibahan nito ako mga tugang sa tuyang programa. Ngunyan, aldaw nini, Isyo Ora mismo, pang Huwebes na edisyon. Okay. So, sa ngunyan, mga tugang, tawan mo niya ito ning dalan ang mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. At sa ulo ng mga balita, Bulkang Taal sumabog ayon sa PBOX. And gun ban ilalarga na ng PNP. Walang Pinoy na nasaktan sa missile attack ng Iran sa Israel. At matibag muling tatakbong kongresista sa Laguna. At narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Bulkang Taal sumabog ayon sa PBOX. At sa detalye, sumabog ang Bulkang Taal nitong Miyerkules ng hapon ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PBOX. Ayon sa PBOX, naitala nila ang phreatomagmatic eruption na nagsasabing ang bulkan ay nagkaroon ng napaka-violenteng pagsabog dahil sa pagsanib ng erupting magma sa tubig. Nagkaroon din naman ng voluminous bahagyang taas na ash column at laterally projected pyroclastic currents ang bulkan. Bago ito, nagtala ang bulkan ng 5 phreatic eruption events at 6 volcanic tremors na may 2 hanggang 10 minuto na ang haba. Nagluwa rin ang bulkan ng 1,354 tonelada ng asupre at upwelling ng mainit na volcanic fluid sa main crater lake at katamtamang pagsingaw na may taas na 2,100 metro na napadpad sa hilagang silangan at silangan-hilagang silangan ng bulkan. Patuloy na ipinagbabawal ng PBOX ang pagpasok ng sinuman sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater at Daang Castilla Fissures at pamamalagi sa lawa ng Taal, gayon din ang paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan.
Sa iba pang balitang nasyonal, gun ban ilalarga na ng PNP. At sa detalye, sisimulan na ng Philippine National Police or PNP ang pagpapatupad ng gun ban at pagbawi sa security details ng mga kandidato para sa 2025 midterm elections. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, magpupulong sa susunod na linggo ang komite na mga ngasiwa sa implementasyon ng gun ban at security preparations para sa halalan sa susunod na taon. Sinabi ni Marbil na magsisimula ang election period kaya kailangan na gawin ang ilang adjustment upang maayos na maipatupad ang gun ban. Sisimulan na rin ang pagbawi sa security details ng mga kandidato sa sandaling matapos ang filing ng Certificate of Candidacy sa Oktubre 8. Kailangan munang malaman ng PNP mula sa COMELEC ang mga kandidato na mayroong police security at ilan ang nakatalaga sa mga ito. Ililipat din ng assignment ang mga pulis na matutukoy na may kamag-anak na tatakbo sa kanilang kasalukuyang destino upang maiwasan ang pagkakaroon ng impluensya. Pagaganahin din ng PNP katuwang ang Armed Forces of the Philippines ang Joint Peace and Security Coordinating Center na siyang tutukoy kung may pangangailangan sa isang kandidato na mabigyan ng protective security. Nilinaw ng PNP na hangad nila na maisagawa ng maayos at mapayapa ang 2025 midterm elections. Sa iba pang balitang nasyonal, walang Pinoy na nasaktan sa missile attack ng Iran sa Israel ayon sa DMW. At sa detalye, tiniyak kahapon ng Department of Migrant Workers or DMW na walang Pinoy na nasaktan sa missile attack na inilunsad ng Iran laban sa Israel. Sinabi ni DMW Undersecretary Bernard Olalia na wala naman silang problema sa Israel dahil may tinatawag sila doong mga bomb shelters. Paniniguro pa niya na maging sa Lebanon ay wala ni isa mang Pilipinong nasaktan sa mga kaguluhan. Nauna rito, napaulat na nagpaulan ang Iran ng aabot sa 200 missiles sa Israel, kabilang na ang hypersonic weapons bilang tugon sa pagpatay ng Israel sa Hezbollah leader na si Hassan Nasrallah noong nakaraang linggo. Gayon din sa pagkamatay ni Hamas leader Ismail Haniyeh sa pambubumba sa Tehran na isinisi sa Israel. Tiniyak naman ni Olalia na sa ngayon ay inaasikaso na ng pamahalaan ng Pilipinas ang pagpapawi sa may 300 Pinoy na naiipit sa kaguluhan sa Lebanon. Sinabi ni Olalia na tinatayang 225 million pesos ang halaga ng chartered flight na gagastusin ng gobyerno. Mayroon anyang 111 Pinoy ang nasa 4 na shelter sa Beirut at handang umuwi na sa Pilipinas. Bukod pa ito sa 100 Pinoy na tinutulungan ng pamahalaan na mabigyan ng exit permits mula sa immigration officials ng Lebanon. At sa pinakahuling balitang nasyonal, matibag muling tatakbo kongresista sa Laguna. At sa detalye, muling nagpasa ng kanyang kandidatura ang Lagunanay ng San Pedro Congresswoman Ann Matibag para sa kanyang re-election bilang kinatawan ng Kongreso ng Bayan kahapon. Hatid ng Abacada Program ni Representative Matibag ang tuloy-tuloy na mga programa ng ayuda, bakuna, kabuhayan at direksyon upang matugunan ang bawat pangangailangan ng mga San Pedronians. Malugod na tinanggap ng bayan ng San Pedro ang unang 3 taon ng pagseserbisyo ni Matibag dahil sa napakaraming mga proyekto at mga programa na kanyang ibinuhos sa kanyang bayan. Ilan rito ang linggo-linggong pamamahagi ng tulong pinansyal, buwan-buwang medical admission, tuloy-tuloy na pagbibigay ng hospital assistances, pagsasaayos ng mga kalsada, drainage, maging ang multipurpose buildings ng mga barangay at public school building construction. Kaya naman buo ang suporta ng mga San Pedronians sa muling pagtakbo ni Matibag upang kanyang may pagpatuloy ang pagbibigay ng alagang Lagunanay sa bayan ng San Pedro. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa inyong
pahayagang Filipino Star ngayon. Ang inyong likod, si Rosario Amistoso, magbabalik po makalis ang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at marami pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang Berry Box Store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Bueno mga tugang, balik kita sa satuyang programang Issue ora mismo. Ngunyan na aldaw ni Biyernes na naman. Biyernes, sa aga pang Biyernes. Ngunyan, Huwebes na naman, mag-iribahan kita sa Giraray. And syempre, sa mga nagihiling sa tuya, happy viewing. Sa dayman naghihiling, bahala kayo sa buhay nyo. Yan lang po ang ating masasabi sa ngayon. Good morning SM Zao and to all your viewers from Sir Ian Rino Valles sa pagtulong. Napakabilis. Okay, happy watching man sa kay Lorilla Noel Joneda. Salamat po sir sa ipinadala mong 10 stars.
Sige ko na ano. Burn. Sigmund click. Hindi mo pwede touch. Yan. Salamat mga tugang huna ko kayaan gamit yung laptop so touchscreen kasi yung duldog, si Bern pa para hiling ako, sabi sir kaaga pa kapag duldog mo, sabi ko isalbahe, ano ba yan? Yan, sige duldog pa ng duldog, yan. Ayan, salamat sir Noel Lorilla Juneda sa 10 stars. Yan. Kasihan kanawa ng puong may kapal palagi para palagi kang makapagpadala sa amin ng stars. Ito naman po mga pinapadala ninyo. Pag naipon-ipon ito, may paglalagyan ito para kay Papa Bern. Hindi ko lang kung saan ilalagay. Sa bulsa ba? O sa bubote? Basta, ang importante, dapat lagi tayong masaya, di ba? Okay, may hapot din sa tuya. Okay. So, Ben naman ang report sa tuya, buddy. Igwa kang report. Kung igwa kang report, i-report mo na bago pa magkaubusan. Anong gusto mo? Dahil ka ma-report ng video call or cellphone lang? Okay, audio daw muna. So, Papa Buddy, good morning. Good morning sa imo tabi SM and boss na tagapagantabay kasi program. Okay, so nasa linya si Buddy na dumapa. Okay, Buddy, pasok. Good morning sa imo tabi SM at sa boss. Ani yung kitangon yan digdi sa Capitol Compound sa Sorsogon National Government Center Okay, sa karayo mo. And nahiling tadidingon yan tabi SM ang mga suportadores ng mga barangay kapitan kan 37 barangay kapitan kan Bulan Sorsogon. 37. Yes, Roger to that ini bilang pagpahiling suporta ni Congressman Wuwo Portes na alipang bulan ang mga asininang tabayanan na sa iyang pagpile ngunya adlaw. Okay. And base sa tuyang nakalap na impormasyon sa ngunyan mga 8:35 na and nasakyan ko na ng mga alas 9:30 formal lang ma-file si Attorney Congressman for 2nd District Wuwo Portes kay irmahan na sa iyang mga suportadores digdi sa Sorsogon National Government Center sa Capitol Compound and sa Comelec Provincial. Okay, so kaamay ninda dyan. Roger to that, kanina pa ini na mga 7:30 tabi SM na mga kapitan dili sa Bulan 30 City ini. Oo, sana kung naka-video call ka, no, na hiling takutaan, mga pando kayo ng mga kapitanis na yaon dyan. 30 City ini. And sa ngunyan adlaw kikumpirmar man kan stop ni ASEC DSWD ASEC Cronimar Antonio Escudero III na ngunyan adlaw dyan na alauna ipagkahapon siya man mapile kasi iyang kandidatura bilang congressman kan segundo distrito. So, Sa dyan ng SM na alauna ni pagkahapon after lunch. okay, so dahil na ini, matutuldo ka na ang huruding-huding. Nagnalas nga hindi kita, no, kang October 1, taday nagsabay si Congressman Wuwo Portes sa grupo kang NPC. Yun ang naging istoryahan. Roger to that end, ay ang tabayan ng talilitabi sa iyang statement ka nakalis na first day kan filing maski si Congressman Wuwo Portes nagtaram na sa picture 3 mo yan daw siya ma-file asin siya iibahan ni Senate President Chis Escudero Daa. Sabi nga nagbaga, I smell something. Sabi ni Congressman. Oo, sabi baga, I smell something pese. Roger. And inantabayan na yan digdi ako rin ng mga tao digdi at mga taga-media para duman sa pagsasabi ni Congressman Wuwo Portes na siya iibahan ni Senate President Chis Escudero sa iyang pag-file kan kandidatura niya bilang second term sa congressman dyan sa segundo distrito. So, pag alauna, iibahan man ni Senate President si Derco. Siguro may aral sana.
Pwede ba Bakit? niya? Wala naman problema yan. Puro naman yan taga Sorsogon. Basta susuportahan kita, susuportahan ko kayo. Bahala na kayo sa buhay nyo. Sabi nga puro lang, niya, Bade, mag-call ka ulit. Sabi ni Alexander Castillo, dapat talaga naka-video call si mate. Bade, para mahiling kagwapuhan. Ayun mo yan. Yan ang medyo maluya kayan sa tuyang data. Toto SM, tumakarga kita. Okay. So, Petras lang to, hali kita kasuhapon duman sa Banwaan kang Santa Magdalena, asin pigo kita duman kung si Isay na ang mga nakapag-file sa nasabing munisipyo. Okay, so Magdalena. Asin kasuhapon, nahiling ta, eksakto alas 5, pagsarado ka na Comelec Santa Magdalena, ang ultimong nakafile lang duman tabi, ang grupo ni Mark Jewelry Lozano. Uy. At mara pang ibang nagpa-file duman. And dahil taman duman sa record na 8 kagawad ang nakafile duman sa grupo ni Mark Jewelry Lozano, ni Mayor Mark Jewelry Lozano, and dahil duman ki kulang baga kung pares ka ibang munisipyo na may kulang na 2, 3 o 0 na kagawad. Pero napupunaan man da iyan. Roger to that. And sa tuyang pagkipag na-interview ka naman si Mayor Mark Lozano, and sineto sa iya sa tuyang nakuha ng impormasyon na baka magtulusin ng 3-corner fight sinda dyan sa Santa Magdalena, and kinonfirm man sa tuya ni Vice Mayor Ramon Espela na siya ma-file sa Aldao ki Lunes. Lunes, Pecha 8 o Pecha 7. Roger to that. And si ex-mayor Alejandro Gamos, siya pitsa 4 kan Oktubre. Sa aga. Roger to that. And sabi nga ni sa Satuya kan ni ex-mayor Gamos, siya nakumpletohan niya ang 8 na municipal kagawad asin sarong vice mayor, and duman man sa parte ni Vice Mayor Ramon Espela, siya nakakumpleto 5 sana ang sa iyang municipal councilor, ang alagad siya may vice mayor man. So, ang tabayan ng tatabihan SM confirm po yan ang mga date na pigsabi ninda at yung impormasyon sinda mismo ang nagpahayag kan sa satuan sa indang mga plano sa pag-file ngunyan na filing period. Okay. So, badi ang hapot ko lang halik ka kasumanggi sa kasiguran. So, ano ang estando man kang mga makandidato sa kasiguran? Igwa daw ning nagkusong ning buot na maglaban kay Mayor Mines M. Amor? Yes, tabi, kaswapon, nagagi kita duman sa Comelec Kasiguran, and sa satuyang kulang impormasyon duman basta base sa Comelec officer, may nagkuha duman another set of COC para sa pagka-mayor and vice mayor. Igwa man pala. Sa bagay, sabi nga election ini, bako ini selection, kaya everybody can write to candidate to file their candidacy. Roger to that. And sa tuyang pagkalat na impormasyon digdi sa probinsya kan Sorsogon, ultimo ang kasiguran na lang anday pang nagluluwas na kandidatong malaban sa incumbent sa presenteng nakatukaw na mga mayor sa kada munisipyo. Nataigo na badi ang Sorsogon City ni malaban kay Mayor Esther Amor? Roger to that. Igwa na tabi SM, and basis sa tuyang nakulang impormasyon ka nakaliis na aldaw, ini nagnangara na sarong Redentor Red Lasay. Oy, tapos tayo dyan. And sa Vice Mayor man tabi SM, may nakuha kitang impormasyon na igwang kinagpapahayag kiduwang tao na madalagan bilang Vice Mayor sa si Ciudad Can Sorsogon. Aber, sisay daw ini. Ini unconfirmed, pero base sa tuyang nakuha impormasyon, ini sa katauhan ni Attorney Jonathan Balintong. Talaga lang ha? Ang ma-Vice Mayor. Roger to that. And si Ju Maning Julapa kan Distrito Campacon. Kasi ang alam ko si dating Vice Mayor Atan Balintong ang dadalaganin kay ni board member. Roger to that. And abangan tatabi SM, may nakuha kitang impormasyon na ini madalagan bilang City Vice Mayor kan Ciudad Can Sorsogon. So ang
confirm pero dahil pa nakapile si Redentor. Nagpahayag pa lang. Tayo duman nagsumpay ni bilang membro ng Partido Federal ka nakalihis na daw itong pitsa 29, pitsa 30 kang bulan ni Septembre. Oo, pero dahil pa nag-confirm na ma-mayor talaga siya or kasi ang saro na bagay ng ang confirmation pag nakapile na. Roger, at yan na balita na yan na nagaling man lang sa iyang istorya at after kayo magsumpa duman sa Partido Federal ng Pilipinas sa Matnog, Sorsogon na pinasumpa siya ni Mayor Catlia. So, nagkaigwa duman si nalipot na press conference and sa iyang sinabi na sa iyang intensyon magdalagan bilang Mayor ka siyudad ka Sorsogon. Okay, buddy. So, yan, ang mga balita na natabi SM, kukonfirm ta, ngunya na pagtatapos kan filing sa maabot na October 8, kung sila talaga malawos kan sa indang blutsada politika sa probinsya kan Sorsogon. Ay, buddy, idagdag ko palan, napasyar mo tabi ang bulan? Not yet patabi, sa agal patabi SM. So kasi garo igaman naman kay three corner fight na malaban. And pigaalat yan tabi si Kagawad Jamaica so and sa mga oras na ini dahil pa man siya nakapile nalagad may nakakita ng impormasyon duman na may tao si Kagawad Jamaica na nagpuha si for mayor diyan sa munisipyo Kambulan. Okay, so kung 9:30 ma-file si Congressman Wo Portes, halat-halaton tayan para makuhaan tayan nganing makapaload ka man ta sigurado may pang-load ka naman kasubanggi. Doktor na tayo ta BSM sisikapon ta na makuha ang kipahayag and na-interview mo man live si Congressman, 2nd District Congressman Attorney Wo Portes. Yes, salamat nun, Papa Buddy. Buddy na, duma pa. Yan mo natabi ang mga kaganapan ligni sa Comelec Provincial and City para sa issue. Ora mismo, Buddy Duca reporting. Yan, si Buddy Nado ka pa sa iyang live report. Thank you very much. Diba ha? Ang ganda ng umaga nyo ngayon. Confirm na dyan sa bulan pwede magkaigwan 3-corner fight. Pero ngunyan pigaan tabayanan dyan sa Comelec sa National Government Center ang pagfile ni Attorney Wo Portes para sa iyang ikaduwang alam nyo na ikaduwang termino or second term kang sa iyang pagiging congressman sa 2nd District. Ma-file ngunyan na 9:30. Abang-abangan tayan habang kita nagkakapi-kapi. Kamo man dyan magkapi-kapi man. Tandaan, sa buhay mas marinang magkape kaysa pagkapihan. Diba? And syempre mga tugang, dagos-dagos kita, sabi ni Sir Richard, pag need mo po, host ready po ako. Hehe. Mascom grad po ako, University of the East Manila. You are very welcome, Mr. Richard. Yan. Okay. Happy watching man po sa butihing mayor ng Huban na si Mayor Glo Alindogan. Natatakbo bilang Vice Mayor. At si Mayor Kama, the return of the comeback. Bilang Mayor naman kang Huban Sorsogon. Walang imposible sa mga bagay na yan kasi napatunayan na yan ng mag-asawa na ragraryo dyan sa Magallanes. Mayor si Mrs. Vice Mayor si Mr. Di ba? Tuloy-tuloy ang serbisyo. Hindi lang yan mga kaibigan, sa Masbate nakita nindo si Governor Antonio Co as Governor, si Vice Governor Olga Co ang sa iyang may bahay bilang Vice Governor. As in, ang tulunindang aki na mamayagpag na congressman sa tulong distrito kang Masbate. Pero wala namang naging hadlang, Walang naging hadlang. Happy watching palan kay Ma'am Gloriosa Lolo and salamat po Ma'am Gloriosa sa 10 stars na pinadala ninyo. Ayan, si Ma'am Gloriosa at si Sir Juneda na nagpadala rin ng kanyang 10 stars. Mabuhay po kayong lahat.
Good morning Padi from Obet Laroga Apin. Si Maestro, good morning masay mo tabi Maestro. Rose Orchids, umaga kay Ganda Bicol TV Sorsogon. Umagang kay Ganda man ma'am. Ingat-ingat po kayo dyan sa inyong lugar. Okay, tuloy-tuloy tayo. So, sa ating mga kaganapan, eto na nga, confirm na, dyan na alauna man, file man si former ASEC Runimar Escudero alauna ma-file man da ini kan sa kandidatura sa pagka-congressman sa 2nd District. Ayan. Si Ma'am Irene Abot na naghapot siya kung may office si Attorney Crunimar. Digdi po Sorsogon ang Arab ko ma'am. Dahil po akong naaraman na office ni Attorney. Duman po siya naka-star sa Laboy, Barangay Laboy, Matnog, Sorsogon. Pwede mo man po siyang i-message sa messenger. Very active po ang messenger ni Attorney Crunimar Escudero III. Napaka-humble na tao nito. Okay, so tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating programa. Salamat sa mga nakaantabay. Maya-maya abangan po ang mga ibabato pang report ni Papa Buddy. Asin kung yaan man po sa luwasan ay ibaba niya itong mga gusto magbato ng report. Welcome po kamo para sa tuyang programang Issue Ora mismo. Yan. And kanina nga na tackle niya to, nagpaurhi ng pag-file si Congressman Wo Portes. Nagpaurhi ining mag-file dahil na nagsabay sa grupo kang NPC last October 1. Ta si Governor Buboy Amor nga ni suminabay na sa pag-file. Or nag-file ba ka ito si Governor Buboy Amor? Basta ang nag-file ta na hiling ta sa Mayor Esther Amor, si Vice Mayor Eric Joneda, asin ang 12 na City Councilor from West, East, and Bacon District. Nag-file na po sila kan sa indang Certificate of Candidacy dyan sa National Government Center Building sa sarong room dyan para sa Comelec City and Province. And dagos-dagos kita dyan sa Huban mga tugang, tapos na po mag-file ang grupo man ni Rohel Botox Polleros. Tapos nang mag-file, ang inaabangan na lang po ang pag-file naman kang grupo ni Mayor Glo Alindogan with Mayor Kama Alindogan. Ini ang pinananabikan na kumbaga sa Manok Derby. Derby for the second time around. Kama versus Botox. Yan, abangan tayo dahilan sa ang magiging councilor kang grupo ni Mayor Kama. Last October 1, September 30, that was Monday, yaon po ang grupo ni Mayor Glo Alindogan sa Matnog sa opisina ni Mayor Catleyaso. Nanumpa kay Mayor Catleyaso bilang iyo ang naatasan na mamayo digdi sa probinsya kan Sorsogon kang Partido Federal ng Pilipinas or PFP. Duman ini nanumpa na grupo sa opisina ni Mayor Catleyaso kan Matnog. And ini po nangahulugan na sa pagsumpa kay ni is yan na nasa umbrella na ini kang Partido Federal ng Pilipinas. Okay, so yan.
Happy watching po sa may bahay kan sa tuyang Padaba na former kapitan kan Barangay Poblasyon, si Ma'am Janet Bolalin Estrada Soto. Yan. Okay, happy watching po, ma'am. And syempre, dagos-dagos na kita sa tuyang programa na kung saan igwa kita ning maray na good news. Maray na good news pa. Dahilan sa very surprising kaya mga tugang dati dahil kita naguhuna na may malaban kay Governor Boboy Amor. Dahil kita naguhuna na may malaban kay Mayor Esther Amor. Pero every minute there is changes. Sa isang iglap lang, nagkakaroon agad ng mga pagbabago. Biruin mo, magpapiling na ng October 1. September 29, nagpasumpa si Mayor Catleyaso bilang in charge digdikang Partido Federal ng Pilipinas. And that day, nagpahayag man siya na siya ang malaban na gobernador kang probinsya. Kumbaga without knowing it, pabalik-balik kita sa Matnog or pasyar kita kay Mayor, basta ang naaraman ta lang na si Mayor Catleyaso sa pagtitiriawan niya to duman, sinabi niya na si Ate Claudette na ang magme-mayor. Ayoko na, pahinga na ako. Di sabi ta naman, ma'am, di ano na lang gagawin ninyo? Ang sagot ba naman, Kuya Sao, sasali na lang sa Korean novela. Yan po ang ipinahayag ni Mayor Catleyaso. Kuya Sao, sasali na lang ako sa Korean novela. Ayan, di ba? Yaon pa duman si Maki Gomez. Nagkaulukuhan ni kaming duwa sa pahayag ni Mayor Catleya. That was, I think, last week ang September. Then biglang-bigla, 29, ginuulat kita na iyo na ini ang standard bearer sa probinsya kang Sorsogon kang Partido Federal ng Pilipinas. And ang sarupan na nakagulat duman is may alyansa ang PFP sa NPC. Aram tamambaga po ng NPC under the leadership ni Senate President Chis Escudero. May alyansa daw sinda. Buot sabihon, pag may kandidato sa sarong na pwesto ang sarong partido, dahil ni dapat kaaganing kandidato. Dahil igwa ka mong alyansa. Kaya sa first district, bilang kandidato si Congresswoman Det Escudero, na kung saan iyo ini ang pigsasabita na pa second term na si Congresswoman Det Escudero. Pa second term na siya. Kaya naisip ta na wala talaga ining kalaban. Okay, wala kalaban dahil may alyansa nga ni. So dahil pwede magkaganing kalaban ang Partido Federal ng Pilipinas dahil igwa na sinang guest candidate na si Congresswoman Det Escudero. Then sa Vice Governor, ang makangangalas man duman is dahil masinda pwedeng magkaaganing Vice Governor dahil yaon si John. Adapted man ninda because of alyansa. Okay na, sige na. Alyansa na kumbaga. Here comes naman sa Congressman 2nd District. A kandidato kang NPC si Congressman Wo Portes, pero natatanag kaagning kandidato ang Partido Federal ng Pilipinas na si Attorney Crunimar Escudero III. Sabi nga ni alyansa. So, ang apod kay ni may pinili lang na alyansa. Alyansa ka mo. Kandidato kang NPC si Governor Boboy Amor bilang gobernador.
Oh, may kandidato man ang Partido Federal ng Pilipinas na si Mayor Clauditzo. 'Di ba? That is the big question mark. Pero sabi nga ni, iba na ang may pinag-usapan sa pag-uusapan pa lang. 'Di ba? Siyempre kung may pinag-usapan tayo na magiging strict tayo sa alyansa, pangatawanan natin. Kung may kandidato man sa gobernador ang isang partido, right nila yun. Kung hindi naman naglagay ng kandidato ang isang partido sa isang posisyon, right din nila yun. Walang makakapag-question yan. Dahil ito karapatan namin. Ayaw namin maglagay ng sa first district. Ba't naglagay kayo sa second district? Siyempre, hindi namin uwi ng karakas ng ng congressman doon. Kaya maglalagay kami ng kandidato rin namin. Oh. Simple as that. Na sabi nga ni baga, simple as that na sitwasyon. Ayaw namin ang karakas ni Bigote. Ito maglalagay kami ng kandidato namin. Gusto namin ang karakas ni Ryan Juneda bilang Vice Governor. Kaya lang ayaw namin dahil nandyan si Junjun. Kaya ang pobreng Junjun tumakbo rin bilang Vice Governor. At maniwala kayo sa hindi, dahil ako hindi naman talaga ako mapapaniwala. Hindi ako mapapaniwala na walang nasa likod ni Junjun. Oh my goodness. Hindi ba yung pinost ng Bicol TV? Sabi nung nag-comment, maliwanag kung sino ang nasa likod ni Ryan Juneda. Nasa likod daw ni Ryan si Junjun Escudero. Hindi naman po yung nasa likod kasi nakita. Kumbaga ano lang yun, image lang. Image lang yun na nakita. Hindi talaga tinatawag na nasa likod. Kasi pag nasa likod, hindi mo siya makikita. Yun ay anino. Ang nakita nyo kay Junjun, anino ni Ryan. O nakita nyo si Ryan, ang behind ni Ryan is si Junjun na anino. Sabi ni Ma'am Carmen De Llosa, happy watching ma'am from Australia. Only in the Philippines. Dito sa Australia, bawal ang relatives magpapolitika. Baka pati aso isama mga magkandidato. Ay Diyos ko ma'am, sinabi niyo pa po. Kung ultimo katulong, kahit ito ay janitor or maid, kung pwede lang isama nila ito para happy together. Ang mangyayari, happy together tayo. Ganun ang ating sitwasyon. 'Di ba? Nakakalungkot man pong isipin, pero yan po ang realidad natin dito sa Pilipinas. Kaya nga hindi dito binabawal hindi dito na-approvean pala ang anti-dynasty bill. Kasi napakaraming masasagasaan. Unang-una ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nandyan ang kapatid niya na senador. Ang anak niya na gobernador sa kanilang lugar. May congressman o kung sino-sino pa. Kung sino-sino pa na nasa pwesto. Isang apelyido. Kamsur, 2 congressman, 1 gobernador, puro ito Villafuerte. Diyan sa Masbate, 3 congressman, vice governor, governor, 1 lang ang apelyido, ko. Nadagdagan pa ito ng party list na pamilya ko. Okay? So, happy watching kay Jojit Always Ayo, kay Ma'am Carmen De Llosa, kay Kagawa Danilo Esparas dyan sa Panganiban, Gubat Sursogon. Happy watching sa inyo. Si Chantal, good morning man po. Standby lang po kita sa mga kaganapan dyan sa labas. Okay, so yan.
Si Ma'am Gloriosa Lolo, salamat po sa pinadala ninyong 10 stars para sa ating operasyon ng Bicol TV Sorsogon. At saka si Sir Joneda na nagpadala rin ng 10 stars. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po dumami ang lahi ninyo. Okay? Ayan, so tuloy-tuloy lang tayo sa ating programa, sa programang Isyo Ora mismo. At ang mga magre-report dyan sa atin, standby lang po. Anytime po naka-standby tayo dito para sa inyong mga kaganapan dyan sa labas. Okay, so ngayon po ang itatopic naman natin dyan sa munisipyo ng Preto Diaz, Sorsogon. Dahil hanggang ngayon, may mga dismayado pa rin dyan na constituentes ng Preto Diaz sa pag-file ni former Mayor Boy Tidoma. Sa day niya pag-file bilang mayor sa Preto Diaz, dakol po ang nadismaya na hanggang ngunyan dahil madaradara ka mga ipicascent oil, mga white flower, kasi pag nadismaya ka baga, lalahidan ka lang kang, tama ba Papa Bern, white flower para maumayan ka. Pero up to now, dahil naumayan ang mga taga Preto Diaz na nadismaya matapos mag-file si Bukal Boy Tidoma para sa iyang second term bilang bukal kang probinsya kang Sorsogon. Abay palago dyan sa Preto Diaz, baga nagkasaramok na. May malaban si Edwin Distaho, malaban na mayor. So akin ni Bunay Destora, malaban mo daw na mayor. Oh. So iyon ang naging resulta kang sa bagay, sabi nga ni pigahalat ninda. Kung dahil mag-file da kung kimaralaban, kung saro na lang baga nag-file, doon dahil nakuta nagka gulo-gulo pa. Kaya lang, dahil ta po maaraman kung ano talaga ang rason ni Bukal Boy Tidoma na nag-giveaway ini na mag-mayor dyan sa Preto Diaz, Sorsogon. Wherein nga ni sa mga nakalihis pa na paglibot kayo dyan sa Preto Diaz, very vocal ini na mabalik ako sa Preto Diaz. Anday lang nga ni naaraman kung anong babalikan, as board member or mayor. Basta, pero mabalik sa Preto Diaz because he's a candidate of 2nd District for board member. Kaya pero mabalik, aagihan kayo ni ang gubat. Maagi dyan sa Pako. Pagtuka ko ini sa Pako, inda lang kung ano pang gigibuhon. Basta ang aramta, from Pako to Preto Diaz, ang dalagan kayo ni Bukal Boy Tidoma. So yan digdi man po mga tugang sa Castilla, talagang dahil na po mapugulan si Paddy Bermillo para lumaban sa incumbent sa pa-3 term na mayor kang Castilla na si Isagani Bong Mendoza. Iyon ni ang makakatunggaling niya ni Mayor Bong Mendoza, si dating 3-term Mayor Paddy Oli Bermillo. Nakaulay tayo kung yaon kita dyan sa matog, yung mismo na nagpahayag na siya mabalik sa politika sa kahagadan kan constituentes kan Castilla. Sa kahagadan kang constituentes kan Castilla, mabalik ini sa pag-mayor. Dahil talang maaraman kung sisay ang magiging running mate ka ini. Dahil talang po maaraman kung sisay ang magiging running mate ka ini. Tadakol kinagsasabi na ang pwedeng ang maging running mate ka ini ni Paddy Olive, si dating kapitan kang poblasyon, Kapitan Alex Nonong Soto. Pero dahil man po dahil pa ng kumpirmasyon si Kap Alex kung ini vice mayor dyan sa Castilla. Ang aram lang po, kinumpirma na personal sa tuya ni Paddy Oli Bermillo na siya madiretso sa pagkandidato bilang mayor kan Castilla. Ang hapot kay ni, may paglalagyan ba? May kalalagyan ba si incumbent mayor Bong Mendoza
May kalalagyan, may paglalagyan, o may kalalaglagan. Yan po ang kaputanda, no? And sa presente, nagsiselebrar nin Unod Festival ang munisipyo kan Castilla, Sorsogon. Ha? Sa presente, hanggang ano yan hanggang next week, ang Unod Festival celebration, siring man dyan sa Kasiguran, Sorsogon, nagsiselebrar man kan maabot na kapiestahan. Kan maabot na kapiestahan, nagsiselebrar man ang munisipyo kan Kasiguran, Sorsogon. Okay? Digdi mga tugang sa Bacon District, yaon na po, may pigsasabi na si Vice Mayor, si dating Vice Mayor Atan Balintong, asin si Maning Julata, malutsada man kan sa indang pagka-Vice Mayor this coming election kontra kay last termer Eric Juneda. So, bagan ang dating kay ini, three-corner fight man ini. Asin sa City Mayor, nakaabang na po si Redentor Lasay sa pagpail kan sa iyang candidacy bilang City Mayor kang Sorsogon. Siyempre, masabi si Mayor Esther Amor, sure winner na naman ako. Pero may kasabihan mo kita, don't sigor, the ball is roll. Diba? Aram niyo ito. Dahil ka magsiguro, taan bola, bilog. Parang ano yan parang gin. Papa Bern? Bilog. Pero iguanangon yung 4 kanto. Kaya dahil magsiguro na ang sarong red lasay dahil kakayahan. Ang sarong red lasay dahil kakayahan na mag-mayor. Diba? Ang tabayanan lang nindo kung ano ang kakaluwasan kang sayang pagkandidato bilang mayor kang Sorsogon City. Dahil na daw kaining kimakapugol or sabi nga ni mga tugang, karapatan ng bawat isa kung anong posisyon ang kanyang tatakbuhan. Digdingan isa tuya, sisa ang maghuna na ang satuyang tugang na Sorsoganon na si Congressman Wilbert Lee, senador. Asin kauna-unahan pa ini na nagfile kan sa iyang kandidatura sa pagka-senador. Diba? More on speculations. Pero pag ini nagfile na, it means tinuldo ka na kaini ang mga haka-haka. Once na nagfile na ini. Once na baba na ini, naglutsada ini kan sa iyang kandidatura bilang kung ano man na pwesto. Kaya nga, ipigsasabi si Congressman Wilbert Lee, maski nga ni manlain-lain na survey, dahil man ini nakasabay sa survey. Pero, nagdiretso ini sa iyang kandidatura bilang senador. Dahil man po yan, kiproblema. Kung dahil ini, sabi tanga ni, sa pagpail ka ini bilang senador, natural, ipapakainta ini na Sorsoganon ini. Susuportahan ta pirmi ini. Okay? So mga tugang, mabalik kita. Break muna kita mga tugang habang pigalataan mga kaganapan dyan sa luwasan. Mabalik po kita pakalis ka nagkapirang hanap buhay. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro.
Isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Borok 5, Barangay Road, Balogor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn, located at Alegre Street, Barangay Borabod, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549-864. 「
Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, nagbabalik kita sa yung programang Issue Ora mismo. And live na live pamangirari kitang mahiling sa yung Facebook page kan Bicol TV Sorsogon. Ang sulamiting telebisyon sa probinsya kan Sorsogon. Happy watching palan kay Sir June Hasmin. Kay Likigan Maria Pinky, sabi niya, Diyos maray na agatab isa indugabos, mga Sorsoganons, Bicolano or Bicol Sorsogon. Watching from Kuwait, si Likigan Maria Pinky. Happy watching man kay Rachel Amil Talagsad. Si Mads Lorilla Masarate, nasan ka man ngayon Mads? Siyempre, bahala ka sa buhay mo. Si Danny Boy Hanoras, kagawa Danny Boy Hanoras kan Barangay Basud. Maray na aga po. Thank you for watching. Aram nindo mga tugang sa programa ta. Sa programa ta na ini, dakulong palang kinakirad, pagtitamaan, nakirad tulos, lalo na duman sa mga politiko na habuuno ng gayod na mabanggit ang pangaran ninda, lalo na kung may issue. Ang gusto lang ninda, mga balitang papogi. Ayaw nila ng balitang hindi maganda. Ayan, so marami nang naghihintay ng mga suportadores base sa ipinadala ni Buddy na na picture, mga suportadores na naghihintay diyan sa labas ng National Government Center building na mga kapitan, kung sino-sinong mga suportadores na nag-aabang sa pagpile ni Congressman Wowo Portes. Igwada ining perang kapitan kang bulan 37. So base ang kabanga kay ni Kaider Kuman masuporta. Tama 63 barangays. So uraat diyan ang ang 36 kapitan yaon man masuporta kay ASEC, dating ASEC Attorney Cronimar Escudero III sa pagpile. Kaya ang tabayanan tayo ini kung sisipa ang mga mapile sa ngunya na aldaw na ini. Pero ang kumpirmado, sabi ni Buddy, alas 9:30 mapile kan sa iyang kandidatura si Wowo Portes. Base pag-file ka ini dyan na hapon sa si Ngunya na pag-file ni Wowo bilang congressman, baad kaibahan kay ni si Bukal Ryan Juneda. Siyempre, para magbigay ng suporta. Aber, hilingunta na kung mag-abot ang grupo ni kung mag-abot kung magdyan man si Vice Governor Junjun Escudero. Aber daw, hilingunta. Di ba? Ta syempre, karaning mate niya ni, kaupot kini sa NPC. Aber daw, hilingunta kung mag-attender. Sabi nga ni Kung Wowo, kaya dahil siguro nagsabay kang October 1, dahil ngunyan ini ma-file, iibahan da siya ni Senate President Chis Escudero sa pag-file. Wow naman, sasamahan ng baby sa pag-file. Kaya sabi ta naman, syempre, bad niya na
aga, iibahan ni Senate President Chis Escudero si Wowo sa pag-file. Tapos, dyan naman na hapon, alauna, iibahan man ni Senate President Chis ang sa iyang pinsan na si Attorney Coronimar Escudero III. O, di ba? Masaya. Di ba? O, saan kayo? Happy together tayo. O, siyempre, di naman kayo ni Maselo si Kong Bubu. Kaya masabi si Chis, nanong silusan mo? Inupunan tayo ikaw na aga. Natural, upunan kumain na hapon. Di ba? Asin dyan naman na hapon sa pag-file ni Derco. Dyan na hapon, may tawag kayo ni dyan na hapon si pagpile ni Derco, ano da kung ibahan man ini ni Mayor Catleyaso. Okay, ang dami nating sasama na exciting. Exciting talaga. Kung exciting ang magaganap mamayang ngayon sa pagpile ni, inaantay na lang si Kong Bubu sa pagpile niya. Okay mga kaibigan, magtatapos na po tayo sa ating programa. Overtime na kita. Hindi pa dumarating si Atty. Wowo, pero bago itatautang report kayo ni sa programa niya to. So ngunyan mga tugang, natapos na po sa toyong oras kan programang Isyu Ora mismo. Mabalik kita sa aga. Same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Maraynaldo po, asin Diyos Mabalos, probinsya ng Sorsogon. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV.